Siya ang pinakamasipag na bartender sa bar. Bukod sa marunong magpasikat ng ilang sayaw na super pastig, mahina rin siya pagdating sa pakikipagkilala sa mga magagandang babae. Pero ang babaeng ito, mukhang hindi naman masyadong interesado sa mga istorikong kwento na binibida niya. Madaldal na nga, pero ang batang magaling magsalita na ito na si Nathan ay hindi yata aatras. Dahil ang totoong pakay niya ay napunta na sa diamond na bracelet sa palso ng magandang empleyadong babae na iyon. Lumapit siya para makipagkwentuhan gamit ang isang nakaw na porma, tapos ang lupit pa, palihim niyang sinindihan ng lighter para sa babae. At saka, sa sobrang galing ng kanyang estilo, naibulsa niya ang diamond na bracelet na iyon. Akala niya siguro, ang galing niya na, parang ninja, walang makakahalata. Wala ni isa ang makakahuli sa kalokohan niyang iyon. Pero ang gimmick niya, nakita pala ng isang lalaking costumer na nakaupo sa bar. Bistado siya agad at diretsyo nitong sinabi na sobra ang ginawa niyang panggigigil. Nagpakilala ang lalaking costumer at sinabi kay Nathan ang pangalan niya, at lumalabas na si Sullivan pala siya. May hawak siyang isang napakahalagang misyon, at kailangan niyang kunin si Nathan bilang katuwang niya. Para sa matandang lalaki nakakasabi lang, todo banat na siya agad sa pagpapakilala ng trabahong ito. Walang effort, halatang walang gana ang lalaki. Kaya ginamit niya ang oras ng pagsasara ng bar para maayos niyang paalisin si Sullivan. Nang marinig iyon, hindi na siya nakipagkulitan pa at tumayo na lang ng natural para umalis, nabawasan na ang bigat sa balikat niya. Hindi na makapaghintay si Nathan at dali-dali niyang ipinasok ang kamay sa bulsa para hilahin ang bracelet na bagong nakulimbat niya. Pero aba, kahit isang kasing wala pa rin. Imbes na bracelet, isang maliit na business card ang nahugot niya. Lumalabas, ang bracelet ay napalitan na pala ng business card niya. Hindi niya namalayan, may sinulat pa si Sullivan sa likod ng business card. Huwag ka nang mangupit, Nathan, naiinis siyang gusto na lang niyang manumpa. Sa likas niyang kabataan at talino, hindi siya basta lulunok ng pride. Mas gugustuhin pa niyang lamunin ang pagkatalong ito kaysa tanggapin na natalo siya, base sa nakasulat sa business card. Tinunton niya ang address ng bahay ni Sullivan at sinadya, nabanggay ng security para makuha ang susi ng kwarto. Pagpasok niya sa apartment ni Sullivan, 519, nagsimula na ang biyahe. Sa unang pag-ikot sa mundo sa kasaysayan ng sangkatauhan, siya mismo ang nagpatunay na bilog ang mundo, at siya rin ang nagbigay ng pangalan sa Pasipiko. Habang abala si Nathan sa pagtitig sa unang world map sa mundo, bigla siyang nabulabog ng ingay mula sa likod. Nakaharap na pala sa likod niya si Sullivan nang hindi niya namamalayan. Mukhang maaga pa lang, nahulaan na ng matikas na tito na ito na dadating siya rito. At nakahanda pa talaga siya para sa kanya, may painumin pang inihanda. Nagpakakalmado si Nathan at ibinalik ang diamond na bracelet na ninakaw niya. Pero mas naging interesado siya sa world map na iyon, alam niya nang may kakaiba. Na hindi pa talaga napatutunayan ni Magellan, gaya ng ibinubulong ni Sullivan sa kanya. Na totoo ang kayaman ng Magellan sa mundong ito. Noong panahon ni Magellan, si Sullivan daw ay gustong isama si Nathan sa paghahanap ng gintong kayamanang ito. Para makumbinsi siya, binanggit pa ni Sullivan ang kapatid niyang si Sam. At agad siyang binalik ng alaala sa mga lumang tagpo. Lumabas na magkasamang lumaki sina Nathan at Sam sa ampunan noong mga bata pa sila. Pareho silang sobrang mahilig maghanap ng mga sinaunang bakas. At isang gabi, si Sam ay tuluyan ng hindi na kinaya ang buhay. Sa ampunan kaya nagsuot siya ng backpack, nagpaalam sa bunso niyang kapatid. Kay Nathan, ibinalik niya ang family ring na lagi niyang suot para kay Nathan at sinabi niyang siguradong magkikita pa silang muli balang araw. Pagkatapos niyon, walang lingon-lingon siyang sumugod sa mundong punong-puno ng kalayaan at tukso, at mula noon ay hindi na muling nakita ni Nathan ang kuya niya. Si Sam, kung sakaling mapadpad ulit siya rito, baka may pagkakataon pang makita niyang muli ang kapatid niya. Sa huli, tinanggap ni Nathan ang alok ni Sullivan at nagpa siyang samahan ito sa pakikipagsapalaran para hanapin ang kayamanan ni Magellan noon. Sa itsura niya, mukhang target din niya ang 8 alahas na iyon. Mukhang ngayong gabi, pareho silang napasok sa kalabang hindi basta-basta. Mabilis siyang pumasok sa loob, habang si Sully ay maayos nang nakaupo sa hanay ng upuan sa auction area. Ang gintong alahas na iyon ay may panimulang halaga na 200,000 dolyar. Hindi nga nagkamali ang hula, nandito si Moncada dahil dito. Paulit-ulit siyang nagtaas ng board at determinado siyang malamon ang alahas na ito. Sobrang kabado si Sully at panay ang tulak niya sa bunso. Kaya si Nathan, agad na pinatay ang ilaw para masilip ang paligid. Wala nang ibang nagbibida sa bidding, kaya napangisi si Sully at nagtaas ng board. Sumigaw siya ng 800,000 dolyar habang hapdi ang dibdib niya. Ang dugong damaloy sa mukha niya sa matinding eksenang ito ay agad na nakaagaw ng pansin ni Moncada. Kaya ang mayabang na Moncada ay nagsimulang sumabak sa palitan ng pataasan ng presyo sa kanya. Habang halos lumuhan na si Sully sa pera, si Nathan naman ay nakaranas din ng problema.
Katatapos lang niyang putulin ang cable nang biglang may dambuhalang lalaki na parang bodyguard na sumulpot sa harap niya. Ito mismo ang tauhan ni Braddock, sinunggaban siya at saka malakas na inihagis palayo. Mukhang sablay na ang misyon niyang pagputol ng cable. Hindi kinaya ni Nathan ang higanteng lalaking ito. Pero buti na lang, sobrang liksi ng katawan niya. Pinili niyang gumalaw na parang multo, paikot-ikot at iwas suntok sa lahat ng direksyon. Tumakbo ka sa second floor hallway at nasa tapat lang siya. May isa na namang lalaking gwardya, patay na ang daan pabalik, na corner na tayo. Buong lakas niyang ibinato ang isang nakakabinging sipa sa kalaban. Sino ba naman ang mag-aakala, sa sobrang puwersa niya ay matutamba rin siya. Ngayon sa baba ng auction hall, umaakyat na sa 3 milyon ang bid, Sully. Nagmumura siya sa walkie-talkie, gago kang bata ka. Nathan, ang laking gulo nito. Kailangan mong kumilos agad, kung hindi, malulugi tayo ng husto sa daming utang. Nakabitin sa buhok si Nathan, wala na siyang ibang choice kundi sumugal at tumalon sa gitna. Mahigpit niyang hinawakan ang nakakubling ilaw na may salaming takip, bumagsak at nagkalat ang bubog, nagdulot ng matinding kaguluhan. Kaya napilitan ng auction na itigil agad. Nakasigaw lang si Sully, pero sa totoo lang, gumana rin ang katarantaduhan niya. Nang makita niyang dinampot na ng mga empleyado ang ika-10 relikya at isinilid sa kahon. Mabilis na nagpalit si Sully ng inihandang safety gear. Simula pa lang, napakaayos na niyang anako ang kahon. Eksakto sa sandaling iyon, nabagsakan din si Nathan mula sa itaas at napasubsob ng masakit. Hindi naging maganda ang laro, kaya iniwan na lang siya at ang security para ayusin ang sitwasyon doon. Habang siya naman, tahimik na dumaan sa likod ng matandang tuso. Kakatakda pa lang niyang tumakas nang biglang may matalim na kutsilyong damaykit sa leeg niya. Lumalabas na si Braddock pala ang matagal nang nakatayo roon na may hawak na nakatutok na baril. Pero nakahawak pa lang ang babae sa kahon. Wala pang 1 minuto, papalapit na ang mga gwardya ng auction. Nakita nilang si Sully, nakasuot ng uniforme ng empleyado, ay kinukuyog ng lalaking may hawak na kutsilyo. Sinabihan nila si Sully na yakapin agad ang kahon at umalis na, para sila na ang humarap sa babaeng iyon. Swerte talaga, timing na timing. Lumabas sila sa main road at sumakay agad sa nakahandang sasakyan. Pero hindi nila akalaing nakaupo na si Nathan sa loob ng kotse, matagal na silang hinihintay. Si Sully, ang matandang tuso, ni hindi namutla, ni hindi rin kumabog ang puso. At nagawa pa niyang purihin si Nathan, sinabing mahusay daw ito. Bahala na ang dalawa sa batuhan ng insulto. Sa wakas, napunta rin sa kanila ang ika-10 relikya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa at lumipad agad papuntang Barcelona, Espanya. Dahil may nakasulat sa logbook ni Magellan na ang ika-10 relikyang ito ay maaaring magbukas ng isang lihim na silid na nakatago dito mismo. At ang una nilang kailangang gawin ay hanapin ang isang matayog na tore, Sully. Sabi naman ni Nathan, tignan na lang nila mula sa eroplano. Kasi sa Barcelona, saan ka man tumingin, puro ganyang klaseng tore. Pagkababa ng eroplano, agad na nakatawag si Sully ng bagong tauhan. Isang batang dilag na nakapulang bestida ang hamabi ng kanyang ngiti. Ang pangalan niya ay Maria. Kaya lang, napilitan si Chloe na isama ang babaeng ito sa gulo dahil nasa kanya ang hawak ni Chloe ang natitirang ika-10 relikya. Kapag pinagsama lang ang dalawang ika-10 relikya na ito, sakalang mabubuksan ang silid ng kayamanan. Pero mukhang si Chloe ay tipo ring matigas at mahirap patoban. Kagagaling lang nilang magkita, pero si Sully at siya ay agad nagpalitan na ng asaran at nagbangayan ng todo. Napangisi lang siya ng malamig, saka tumalikod at umalis ng diretso. Naramdaman ni Sully na may mali, kaya agad niya itong naalerto. Mabilis na chinek ni Nathan ang kanyang bag, at gaya ng inaasahan, wala na ang ika-10 relikya. Naglaho na lang na parang bula sa mga bag nilang dalawa. Napatakbo si Nathan ng parang 3 tao sa paghabol kay Chloe. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ang dami-daming mga ngaso ng kayamanan. Lahat sila, may tinatago. Wala ni isa sa kanila ang malinis ang kamay. Isang buong grupo ng mga magnanakaw ang nagkita-kita, at si Chloe ay mabilis na sumampas sa kotse niya at pinaandar ito. Bago pa man siya makalayo, naabutan siya ni Nathan at hinaranggan mismo sa harap ng kotse. Sinabi ni Nathan sa babae na alam na niya kung nasaan ang bagay na iyon. Kung wala ang tulong ng dalawa, mag-isa lang siya. Ni si Chloe, kahit baliktaran pa ang mundo, hindi rin alam kung saan hahanapin. Eksakto sa sandaling iyon, dumating din si Sully at lalo pang nagdagdag ng init sa sitwasyon. Umilag si Nathan para makadaan siya, pero sa bandang huli, napapreno pa rin si Chloe, at tama si Nathan. Wala siyang kahit isang lead ngayon, kaya hindi niya alam saan magsisimula. Ang nangyari, 2 tuso ang nagkabuklod dahil sa isang batang kuneho. Opisyal nang nagsanib puwersa si Nathan. Dinala sila ng binatang ito sa harap ng isang simbahan. Sa simbolo ng simbahang ito, may nakaukit na anyo ng isang puno.
Mukhang eksaktong-eksakto itong kapareho ng punong iginuhit sa logbook. Mukhang sa pagkakataong ito, nahanap na talaga ni Nathan ang tamang lugar. Pagsapit ng gabi, wala nang mga turista sa simbahan. Pumasok silang tatlo sa loob at nagsimulang maghanap ng kanya-kanya. Nakakita si Nathan ng isang postcard sa estante. Mukha itong pamilyar, kaya dali-dali niyang hinanap ang mga sulat na minsan nang ipinadala sa kanya ng Kuya Sam. Ang isa sa mga postcard na iyon ay kahawig na kahawig pala ng iyong nasa estante. Mukhang ang Kuya Sam mo ay nakarating na rin dito. Habang nalulunod pa siya sa samuti-saring emosyon, bigla namang may bagong napansin si Sully, isang ukit na bagong bukod niya lang nakita, na nakaukit sa mga bato ng simbahan, at napagtanto nilang isa itong simbolo, na iniwan ng 18 mandaragat noon. Nathan, nakita nilang ang direksyong tinuturo ng ukit ay ang pinto mismo sa tabi. Sumunod silang tatlo sa daanang pababa sa ilalim ng lupa. Napansin ni Nathan sa isang batong haligi ang isang ukit na larawan. Agad niya itong itinulak pababa at nabuksan ang estatwa ni Maria. Sa tabi ng siwang, sinipa ni Nathan ang gilid nito. Gamit ang buong lakas, inikat niya ang estatwa at isang mahinang klik lang ang narinig, saka ito tuluyang nagkadurog-durog. Sa magkabilang gilid ng altar, may lumitaw na 2 butas ng kandado. Mukhang ito na talaga ang lugar na gamit ang susi, pero sa kamay nila, sakto lang ang 2 susi na may numerong 10. Kaya si Nathan ang nasa kaliwa, si Chloe ang nasa kanan. Sabay nilang isiningit ang 2 susi sa mga butas. Tapos, sabay nilang inikat pa kanan ang mga susi. Biglang may ilang pinong baras na umusli at nagputok ng diretso. Buti na lang, muntik na talaga silang matuhog. Nakatayo si Sully sa gitna at isang putok lang sana, bangag na sana si Papa. Hindi tuloy nakapagpigil ang lalaki at binulyawan ang 2 bata. Doon lang nahanay ang 2 at maingat na binaliktad ang mga susi pabalik. Inikat nila pakaliwa ulit. Sa pagkakataong ito, bahagyang yumanig lang ang altar, saka nanahimik na parang walang nangyari. Itinutulak pa nila ang altar. Pero si Sully, nakatayo lang at kumukurap, para bang nanonood lang ng palabas. Isang malalim na hukay ang biglang bumukas sa harap nilang tatlo. Pero hindi pwedeng sabay silang tatlo na bababa, dahil sa logbook ng barko, nakasulat na may isang taong nasa impyerno at isang tao sa langit. Kailangang may maiwan sa itaas para magbantay. Siyempre, si Sully ang naiwang nakatayo sa itaas, habang ang 2 bata ay bumaba. Hindi siya komportable, kaya agad niyang hiniling na dalhin pa rin ang natitirang susi na may numerong 10, para may panangga. Pero sa totoo lang, sa grupong ito, wala talagang lubos na nagtitiwala kanino man. Habang bumubulong ng mura, lumabas si Sully ng simbahan. Inayos niya ang posisyon para sumabay sa lokasyon ni Nathan. Hindi niya kailanman inakalang ang babaeng iyon ay may dala palang mga tauhan at matibay na nakasara ang target laban sa kanya. Samantala, sinusundan ni Nathan at Chloe ang lagusan sa ilalim. Hindi nila inasahan na diretsyong magdadala iyon sa isang bar sa ilalim ng lupa. Doon, nagkakagulo ang mga kabataang pasaway na parang lasing sa sayaw at ingay. Mukhang matagal nang nilamon ng panahon ang dating malapistang lugar na ito. Sa modernong panahon, medyo nabago na ito. Pero mapanuri pa rin ang 2 at napansin nila ang mga sinaunang simbolong inukit. Nasa may bar counter na sila nang papalapit na sana. Ay agad na mataan ni Nathan ang malaking bantay. Yung tipong nakasabayan ninyong binangga sa tech area noong huling auction, pare. Hindi niya akalaing hahabulin sila ng grupong iyon at aabot pa dito. Kaya nagmamadaling bumili si Nathan at si Chloe, umiwas sila papunta sa bar counter. Pagpasok pa lang nila sa loob ng counter, ay sumugod na rin ang bantay. Pero agad siyang tinamaan ni Nathan ng diretso sa mukha gamit ang bote ng alak, habang sumasabak siya sa bakbakan kontra sa kalaban. Si Chloe naman sa tabi ay nagkakandara pa ring humanap ng bukas na daan sa silid. Gumamit siya ng basag na plato para buksan ang isang kandado, isinuot ang susi na may numerong 10, at nagbukas ng daanan. Sumigaw siya agad at sinabing, "Nathan, bilis, dito ka dumaan." Bigla niyang ipinamalas ang lumang diskarte niya na matagal na niyang bitbit. Mula sa bartender niya, buga siya ng apoy para harangan ang daan, saka mabilis na dumulas at tumalon pababa sa hukay. Ito ay isang madilim at saradong lagusan. At sa mismong tuktok ng lagusang ito, may fountain ng tubig na. Malapit doon si Sully, at doon nakita ni Nathan sa kisame ang kanyang mga napansin. May isa pang kandado. Pero ang masama, sa pagkakataong ito, nang isingit ni Chloe, ang susi at ikinot, lalong lumala ang gulong mas malaki pa kaysa sa inaasahan. Na-activate ang buong mekanismong bitag sa ilalim, at direktang konektado iyon sa fountain sa itaas. Nagsimulang bumuhos ng todo ang tubig mula sa fountain. Pumapasok ito ng rumaragasa sa loob ng lagusan, walang pinipili. Sa ilang saglit, malulunod silang 2 sa nakasarang silid na ito. Napasigaw ang 2 ng buong lakas sa walkie-talkie. "Sully, bilis, hanapin mo ang activation mechanism sa itaas. Dahil sa ngayon, ikaw lang ang tanging lifeline nila." Nagkandara pa si Sully sa paghahanap sa kung saan-saan.
Tumakbo siya papasok sa isang restaurant at sumilip sa pader. Sa salamin, nakita niya ang detalyeng ito sa stone mural, at lumabas ito sa napakagandang timing. Mabilis na inagaw ni Sully ang baril ng babae. Tinutok niya ng diretso sa glass wall at nagpaputok ng ilang beses, pero nagtawanan lang sila. Walang epekto ang baril sa matibay na salamin. Nagbanggaan muli ang dalawa sa matinding bakbakan sa loob ng restaurant habang sa lagusan sa ilalim, umaakyat na ang tubig at umaabot na sa ulo nilang dalawa. Si Nathan at Chloe, napilitan na lang huminga sa ilalim ng tubig at magtiis sa malamig na agos. Habang naghihintay, naghihirap, at umaasang darating si Sully sa huli. Sa restaurant sa itaas, buong lakas na binuhat ni Sully ang katawan ng babaeng iyon, ibinato niya ng malakas sa glass wall. Tama nga, parang isang palaso na tumama sa dalawang target, nabasag ang salamin. Kasabay noon, napaabante rin si Chloe at nawalan ng malay sa mismong lugar. Sa wakas, na-reactivate din ang huling mekanismong bitag. Itinulak ni Nathan pataas ang bakal na takip sa tuktok at umahan siya, pero hindi niya nakita si Chloe sa likod. Natarante siya at binalikan ng tubig, doon lang niya napansin na nalunod at nawala ng malay si Chloe. Agad siyang niyakap ng mahigpit at itinaas ang babae papunta sa ibabaw ng tubig. Hindi nagtagal, tuluyan din niyang nailabas ang maraming tubig na nainom. Pagkaraan, unti-unti siyang nagising mula sa napakahaba at matinding karanasang iyon. Sa huli, nakita rin ni Nathan at Chloe ang pinakahuling silid. Inilagay ni Nathan ang isang cross malapit sa 10 sa susi at pinaikot iyon ng ilang ulit, pero wala siyang nakitang reaksyon. Samantala, napansin naman ni Sully na may ukit na disenyo sa katabing fountain. Mukhang simbolo iyon ng dalawang cross na pinagsama bilang isa. Mukhang itong huling pinto, kailangan talaga ang parehong cross para bumukas. Hindi talaga masyadong nagtitiwala si Nathan kay Chloe, pero para mabuksan ang secret room at mahanap ang kayamanan, wala siyang choice. Kailangan niyang tiisin ang sakit at ibaba na lang ang natitirang cross sa ilalim ng hukay. Doon sa pinagsama ni Nathan ang dalawang cross, muli niyang itinulak ng malakas sa lock. Sa pagkakataong ito, sakto ang pagkakagawa at gumana ang mekanismo. Sa sobrang excitement, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya at nabasag ang malaking pinto. Sa loob ay isang malawak at maayos na secret room, at sa gitna nito ay may ilang higanteng telang nakatambak. Kapwa sila ng hula na ang nakatago sa loob ay siguradong ginto. Tinutulan niya ang pangangati ng katawan at umakyat sa pader para makaakyat sa bungad. Binuksan ng babae ang takip at sumilip sa loob, pero ang lumitaw ay hindi pala ginto o alahas. Isang buong silid ng asin ang nandito. Kasunod noon, biglang gumuho ang mga blok ng asin at bumuhos ng malakas, gumapang sa buong sahig. Walang kahit anong bakas ng ginto si Nathan, pero mapanuri siyang tumingin sa gitna ng banta ng asin. Parang may nakabaong kung ano doon. Lumapit pa siya para mas makita. Isa iyong rolyo ng papel na binalot sa balat ng hayop, at sa loob, isang orihinal na mapa ng mundo ang laman, iba pa kay Nathan. Matalas niyang nakilala iyon at napasigaw nang makita ang nasa mapa. Tumpak nitong itinuro ang tunay na lokasyon ng nakatagong kayamanan. Gusto na sana niyang lumingon at tawagin si Chloe para makita rin. Kusa niyang kinuha ang mapa, tapos agad siyang binigyan ng sapak na parang kidlat. Napatumba ang binatang nasa harap niya, at ang loko. Ang lalaking ito, siya pa nga ang bagong tagapagligtas ng buhay niya. Mukhang kapag ang lalaki ay nakatikim ng palad ng babae, kadalasan hindi talaga maganda ang kasunod. Parang walang magandang mangyayari kapag ganito. Dinala ni Chloe ang mapa at ang dalawang cross pabalik sa tabi ni Moncada. Lumabas na matagal na pala siyang nabili ng mayamang negosyante na iyon. Matagal na niyang lihim na ginagampanan ang papel ng especially iya para sa lalaki. Para maibigay ang bagay na matagal nang gusto ng amo niya. Ngayon, isang hakbang na lang at nakahanda na siyang sumunggab sa pagkakataon. Ang kanyang direktang amo sa tarmac ng airport sa Moncada ay matamang tinitingnan ng supercar na Mercedes Benz 300 SL, isa sa pinakasikat na sports car sa mundo, na may produksyon na mahigit 1,000 piraso lang. Sa panahon ngayon, isa na itong klasikong supercar na sobrang taas ng value sa mga kolektor, Ginoong Moncada. Naghahanda siyang isama ang minahal niyang kotse, kasama ang lahat ng mga gamit at kagamitan, para lumipad at hanapin ang kayamanan. Pero hindi alam ni Nathan at Chloe na nakapasok na ng palihim sina Nathan at Sully sa airport. Ayon sa lumang mapa, naroon ang tunay na lokasyon ng kayamanan. Nasa isang lugar ito sa timog ng Pilipinas. Pagkatapos mamatay ni Magellan, hindi na ibalik ng 18 tripulante ang kayamanan. Sa halip, ibinaon nila ito sa Pilipinas. Isipin mo na lang ang kayamanang nagkakahalaga ng bilyon, at malapit na. Nasa kamay na mismo ni Moncada, nakakalokang lahat. Binuksan niya agad ang mamahaling bote ng alak para makisalo sa saya ng mga tauhan niya. At ang unang baso, personal pa niyang iniabot sa pinakamasigasig niyang tauhan. Pero habang ang hinaing niya ay todo yabang at pataas ang tono, biglang may sumulpot mula sa likod at umatake.
Isang kisap mata lang, naputol niya ang lalamunan nito gamit ang maliit na kutsilyo. Ngayon, kumpleto na ang lahat ng pahiwatig tungkol sa kayamanan. Nagpa siya ang babae na agawin ang laro at siya na ang magdikta ng takbo. Pagkatapos niyang ihatid ang amo niya papuntang impyerno, natuklasan ni Braddock ang susunod na target. Kailangang asikasuhin na naglaho na si Chloe. Dali-daling pinangunahan ni Braddock ang mga tauhan niya papasok sa cargo hold ng eroplano para halughugin, at sa eksaktong sandaling iyon, dalawang lalaki na kanina pa nagtatago sa likod na trunk ng Mercedes Benz 300 SL ay bumangon agad at umakyat sa likod ng mga kaong may mga gamit. Pagkatapos, dumulas sila papasok sa passenger compartment. Pagpasok pa lang nila, sinalubong na sila ng mga armadong lalaki. Bangkay na ang mayamang negosyante, nakahandusay sa sahig. Ngayon lang nila napagtanto na nagkagulo na sa loob ng grupong ito, parang aso at pasang nagkakagatan. Hindi na nag-abala si Sully sa mga usaping wala namang kabuluhan. Mabilis din niyang kinuha ang lumang mapa. Nasa mesa pa ito, kaya tumakas sila ni Nathan palabas ng compartment at naghanda sa pagtalon. Tahimik na sumunod ang dalawa sa gilid ng eroplano, umiiwas sa buong grupo ni Braddock. Gustong mawala ng parang multo, walang nakakaalam kung paano. Si Sully ay nakahanda na sa lahat. Kahit ang pagtalon, kaya niyang gawin ng maayos. Maaari siyang tumalon palabas ng eroplano para makaligtas, pero hindi niya inaasahan ang batang iyon. Si Nathan talaga, mahilig magpasikat at magulo, at parang naghahanap pa ng kapahamakan. Nang tumalon siya mula sa eroplano, may oras pa ang binatang iyon para tumayo sa harap ni Braddock. Habang sumisigaw at nanghihimok, sumiklab ang matinding labanan sa madugong pagtatapos ng masaklap na gabing ito. Samantalang si Nathan, abala sa pakikipagbiruan, ay muntik nang makaligtaan ang trabaho. Kahit tumalon siya, nasabit pa rin ang paa niya sa tali ng kargamento. Kaya tuloy-tuloy siyang nahatak palabas ng cargo hold. Eksakto sa oras na iyon, naabutan din si Chloe ng mga bayarang tauhan at kinalagkad palabas. Bigla siyang gumanti at pinatumba ang ilang bodyguard na nakapaligid sa kanya. Nang makita niyang nakatayo pa rin sa harap niya si Braddock, para makawala sa eroplano na ito, kumislap ang mga mata niya. At muntik nang mabangga ang pulang supercar sa harap niya. Isang baliw na ideya at mapanganib na plano ang biglang sumiklab sa isip. Tumalon si Chloe papasok sa loob ng sasakyan habang pinaharurot ng driver ang makina. Biglang sumugod palabas ng pinto ng cargo hold ang lalaking ito. Habang hirap na kumakapit si Charlie sa lubid ng kargamento, umatras siyang gumapang pabalik sa eroplano. Hindi pa siya nakakabawi, pero nasunggaban na siya ng humahagibis na supercar. Diretsyong tumilapon palabas ang dalawa mula sa sasakyang kumakaripas. Humahabol sila sa himpapawid na parang isang maling hakbang lang, tapos ka na. Sa dami ng karanasan niya sa pakikipagsapalaran, sigaw ni Chloe, Nathan, bilisan mo, sumunod ka sa akin. Walang sabi-sabi, binitiwan niya ang sarili at sumabak sa walang katapusang kawalan. Sa abot ng makakaya nila, mahigpit na kumapit sina Nathan at Chloe sa mga strap ng kargamento habang diretsyong bumabagsak sa dagat. Buti na lang, makapal ang tubig at pareho silang hindi napadpad sa impyerno. Ang ending, napunta silang buhay, pero basang sisiw at halos lupaypay. Nasa ibabaw sila ng lumalaylay at palutang-lutang na container sa gitna ng malawak na karagatan. Pero hindi nagtagal, may nakita si Chloe sa malayo na hindi karaniwang anyo. Mabilis niyang tinawag si Nathan na lumingon, at doon niya nakita na isang maliit na isla lang pala iyon malapit sa kanila. At punong-puno ang islang iyon ng mga turista. Mukhang resort ito, at ginamit na ni Nathan ang bank card ni Sully para magpareserba ng isang mamahaling suite. Hindi talaga napigilan ng card na iyon ang sarili niya. Nabalewala iyon habang abala pa ang magtiyuhin. Siksikan sa cabin ng bangka, sinabi ni Nathan kay Chloe na ang lumang mapa na iyon ay nagbibigay lang ng pangkalahatang lokasyon ng kayamanan. Pero hindi nito sinasabi kung saan eksakto matatagpuan ang mga ito. Parang pakiramdam ni Nathan, ang liham na ipinadala ng kanyang kuya Sam ay may tinatagong ibang pakay. Baka gusto lang nitong ituro sa kanya ang tunay na lokasyon ng kayamanan. Kaya inilabas ng dalawa ang mga postcard na iyon para pagsamahin at iugnay na parang naglalaro ng puzzle. Umabot silang magkaibigan hanggang sa gabing-gabi na, at sa huli, hindi na kinaya ni Chloe at natulog ng maaga. Si Nathan na lang ang naiwan, patuloy na naghalughog at nagsuri ng anumang mapapakinabangang pahiwatig. Tiningnan niya ang huling postcard na ipinadala ng Kuya Sam. Nandoon ang isang linya na ganito ang nakasulat, may isang mundo na hindi mo pa nakikita, pero siguradong makikita mo rin ito. Biglang nagliyab ang isip ni Nathan dahil sa linyang iyon. Naalala niya na matapos umalis ang kapatid niya, may iniwan itong puting papel at isang lighter. Nang sindihan niya ang papel, lumitaw ang mga nakatagong salita. Ito mismo ang lihim na code na tanging silang magkapatid lang ang nakakaalam. Mabilis na kinuha ni Nathan ang kandila, inilapag ang postcard sa ibabaw, at ininit ito sa apoy. At tama nga ang hinala niya, lumitaw ang tunay na mensahe ni Sam. Lumabas ang susi, ang kamay ko ang pinanggagalingan.
At noon pa lang, gamit na nila ang $10 para gawing susi. Mabilis na kinuha ni Nathan ang $20 at sinuri ng mabuti. Napansin niya sa tabi ng batong hiyas ang isang kakaibang simbolo sa ibabaw nito. Agad niya itong pinilit at nabiyak ang 2 batong hiyas. At lumitaw ang 2 pin na magkaiba ang kulay. Pagkatapos noon, malinaw na nilang nahanap na ang tunay na lokasyon ng kayamanan. Gusto na sana ni Nathan ibalita ang magandang balitang ito kay Chloe. Pero nang makita niyang mahimbing ang tulog ng babae, pinigilan niya ang sarili. Kaya tahimik niyang isinulat sa isang pirasong papel ang mga koordinado at address. Kinabukasan, paggising ni Nathan, napansin niyang si Chloe ay naglaho na sa kwarto, pati ang mga koordinado at address na iniwan niya sa mesa kagabi ay wala na rin. Tama ang hinala niya, ang kinuha ni Chloe ay peke lang na address. Ang totoong isa ay matagal nang maingat na nakatago sa loob ng bote ng alak, kaya si Nathan mag-isa ang nagmaneho ng malaking speedboat na humahagibis palabas sa dagat. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, nabunyag na ang galaw niya. At may mga taong nanghahalughog din kung saan-saan para mahanap ang kayamanan. Pumasok si Nathan sa isang kuweba at sumisid siya ng malalim pababa sa ilalim ng dagat. Pag-ahon niya sa ibabaw ng tubig, ang tumambad sa kanya ay 2 lumang barkong nakahimlay ng tahimik sa dalampasigan. Sa wakas, natagpuan na niya ang alamat na kayamanan ni Margaret, at sa sobrang tuwa ni Nathan, umahan siya sa barko at napansin niyang maraming bukas na kaong-kahoy sa kubyerta. Pagbukas niya, puro mga sinaunang pampalasa at panampla ang laman. Sakto nun, biglang sumulpot sa likuran niya si Sully. Pero si Nathan, hindi na masyadong nagulat nang biglang magpakita si Tito. Alam niyang itong tusong matanda ay laging may palusot para sundan siya. Alam din ni Sully na sa buong mundo, ang kapatid lang ni Sam ang makakahanap ng kayamanang ito, pero naunahan sila ng iba sa isang ikot. Walang nakitang kahit kaunting ginto si Sully, kaya agad na sinipa ni Nathan at inusag ang isang kahon ng pampalasa. At doon niya nadiskubre na ang lahat ng ginto at pilak ay nakabaon mismo sa ilalim ng mga pampalasa. Doon lang napasigaw si Sully sa sobrang gulat at tuwa. Habang abala pa ang magtiyuhin sa paghanga, nagsimula nang may marinig na malalakas na ingay sa labas. Tama nga, ang babaeng iyon ay nagdala ng malawak na hukbo at sumusunod na sila hanggang dito. Mabilis na nagtago ang dalawa sa ilalim ng sahig, sa ilalim ng isang kahoy na mesa. Nang ikutin ng mga tauhan ang lugar at walang makitang kahit anong bakas, agad silang naging pabaya sa pagbabantay. Nagsimula nang ilipat ang kanilang yaman, pero sina Nathan at Sully, habang nagkukwentuhan sa ilalim ng sahig para hindi mainip, biglang nayugyog ang buong barko. Mabilis na gumapang palabas ang dalawa, at doon lang nila napagtanto na ang barkong kinatatayuan nila ay iniangat na ng helicopter pataas sa himpapawid. Ang tindi ni Braddock. Grabe, sakim na sakim talaga ang babaeng iyon. Kahit isang pirasong hibla ay ayaw niyang may makalusot. Gusto niyang damputin at tanggayan ang 2 barko ng sabay-sabay. 2 tao ba ang makakakita ng kayamanang lumalabas? Bago pa maunahan ng iba, saka lang natin matutunton. Naluso na ang barko, pero may ilang tao pa sa barkong ito. Sa likod ng tabing, nagdesisyon ng mag-amain na magpakitang gilas at manuntok muna. Sumugod sila na parang mga pirata sa Caribbean. Pumasok sila sa matinding sagupaan laban sa mga tauhan. Sobra na ang karaniwang santukan na parang pirata. Pero yung bugbugan habang lumilipad ang eroplano, nakalutang sa siyam na ulap, talaga namang first time kong makakita niyan. Pagkatapos ng matinding bakbakan, nalinis ng dalawa ang mga kalaban sa barko. At nagdesisyon silang ituloy ang pakikipagsagupaan. Umakyat sila sa lubid para maaga ang kontrol sa helikopter. Si Nathan naman, kapit sa Timon, nag-feeling kapitan. Mabilis na sinundan ni Sully, ang paborito niyang si Jack Sparrow. Napatumba na niya ang kalaban at nakontrol niya ang eroplano. Ipinailalim niya ang helikopter at hinayla ang lumang barkong ito palayo sa direksyon na nagkakagulo. Agad niyang nakita ang gulo at iniutos sa mga tauhan na bumalik at humabol. Pumaimbulog ang mga tauhan at naghagis ng lubid para mahigpit na mabitag ang target. 2 lumilipad na barko ang paikot-ikot sa himpapawid, handa ng magsalpukan. Parang isa sa pinakakakaibang labanan sa himpapawid sa kasaysayan. Si Nathan lang sa baba ang kailangang magsikap para harapin ang mga kalaban. Tumatalon sa magkabilang barko ang mga kalaban, at paminsan-minsan nagbabanggaan ang dalawa. Samantala, si Sully ang nagmamaniobra ng helikopter. Kailangan niyang hatakin ang lumang barko at likutan ang kung saan-saan para makaiwas sa habulan. Ipinasok niya ang barko sa isang makitid na bangin sa bundok. Akala niya tapos na, pero aba, ibang usapan pala. Hoy, matagal ko nang inihanda ang bitag na iyan. Nagulat si Sully, nagmamadaling hinatak ang kontrol. Gusto niyang lumipad sa ibabaw ng helikopter ng kalaban. At nagtagumpay siya, pero ang lumang barko ay sinapol ng napakalakas na tama. Pagbagsak sa dagat, muntik nang tumilapon si Nathan sa karagatan dahil sa bangga. Nakita niyang tuloy pa rin ang paghabol ng helikopter ni Braddock. Nasa likod pa rin ito,
Ayaw bumitaw, kaya alisto si Nathan. Biglang sumiklab ang kanyan sa bakal na barko. Ibinuhos niya ang lahat ng bala ng barko sa kanyan. Tapos nagpasok siya ng malaking bakal na bala sa loob ng nguso nito. Diretso niyang tinarget ang helikopter na papalapit sa kanya. Isang putok lang, ang lumang sandata ay humandar. Kahit luma, mas mura pa rin sa modernong teknolohiya. Isang tama ng kanya ng eksaktong tumama kaya sumabog at nagliyab ang helikopter. Nang makita niyang halos mabiyak na ang barko niya at lulubog na. Nagpakamatay siya sa talon at kumapit ng mahigpit sa lubid ng barko. Sa huli, sabay na naglaho sa ilalim ng dagat ang lumang barko nila at ang helikopter. Hindi pa nga siya tapos sumigaw sa tuwa, biglang sumulpot si Braddock sa harap niya. Parang baliw na hinayla niya ang latch. Kaya bumagsak sa dagat ang dambuhalang kawit na bakal at kumapit ng mahigpit sa ilalim na bato. Dahil doon, nayanig din ang helikopter ni Sully at hindi na makalipad ng maayos, Nathan. Sumalang siya sa one-on-one na laban na sabay suntok at sabay iwas. Si Braddock sa ibabaw ng lumang barko, sipa lang siya ng sipa hanggang mapatamba ang matandang babae. Sumunod siya sa palo ng layag para akyatin ang helikopter ni Sully, habang si Sully naman ay nagwawala rin, inaabot ang anumang mahahawakan. Naiipit ang backpack niyang punong-puno ng ginto. Nasa labas siya ng rehas, at kita niyang si Braddock ay halos mabaliw sa paggapang para maabyutan siya. Napasigaw si Nathan ng malakas at humingi ng saklolo kay Sully. Pero abala pa ang kamay ni Sully sa mahigpit na kapit. Kinuha niya ang sariling backpack na may ginto at nakita niya ang isang pag-asa. Ang desperadong hiyaw ni Nathan sa ibaba, napabuntong hininga siya. Mukhang wala na namang mapapala si Sully sa pagkakataong ito. Matigas niyang inihagis ang backpack na puno ng ginto sa mukha nito. Napalipad si Braddock at nahulog sa malalim na dagat. Si Nathan naman, buong lakas na tumalon paitaas. Sa wakas, nahawakan niya ng mahigpit ang malaking kamay ni Sully. Iniunat niya ito para sagipin siya bago tuluyang bumagsak ang lumang barko. At pag ang itim na balakubak na iyon ay kakalitaw pa lang sa ibabaw ng tubig, may malaking troso na agad na bumagsak mula sa langit at tinamaan ang dalawang barko. Tuluyang nagiba ang mga ito at lumubog sa ilalim ng dagat. Bagama at naluso ang lahat at basang-basa siya, napakaraming kayamanan ang parang naging alon na lang sa dagat. Wala siyang nakuha kahit ano, pero hindi niya inasahang ang batang iyon ay nakasingit pala ng isang pirasong ginto. Ibinigay pa niya sa kanya, kahit isang piraso lang. Palihim na nakapagtago ang batang iyon ng marami pa. Mula noon, ang ginto sa katawan niya ay parang kahit paano ay nakapagpagaan ng bigat ng dibdib niyang puno ng sugat. Mukhang pareho kayo ng dugo ni Kuya Sully. Pwede pa ba tayong magtulungan ng matagal para sabay tayong manghuli ng mas engrandi at mas nakakatuwang mga kayamanan? Dito rin nagtatapos ang pelikula. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. Ang halaga naman ng isang review ay nasa damdaming naiiwan nito. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang pelikulang ito, mag-comment lang sa ibaba.